bayan ho natin, yung ibang mga bayan na sinalanta ho ng mga bagyo, pati yung mga sementeryo nila, hindi ho naligtas, yung ibang nga lumubog pa. Gaya ho dito sa Hagonoy, yung Hagonoy Catholic Cemetery, ito po yung medyo tumaas ho ang tubig. Sabi nga ng mga nakausap natin dito, hanggang leeg daw po yung tubig dito. Kaya naman po medyo problema na yung mga kababayan natin dito. Kaya po ngayong araw nito, sa ating serbisyong totoo ay kasama ho natin ang mga tauhan ng Philippine Army mula sa Northern Luzon Command para ho linisin yung ilang bahagi po ng sementeryo. 4 na hektarya po kasi yung lawak nito. So sana yung mga residente ho dito sa Hagonoy, lalong-lalo na ho yung may mga nakalibing na mga mahal sa buhay dito, pumunta po kayo, tumulong ho kayo sa ginagawa natin paglilinis dito para ho pagdating ng Todos los Santos ay malinis na. Alam nyo medyo mabaho na rin ho dito sa paligid dahil syempre may mga putik ho, mga burak, may mga patay na isda, mga patay na hayop na pwede ho nga dinala dito nung nakaraang mga pagbaha. May mga, sabi nga ho kanina, nung mga naglilinis pa tayo, may mga ahas-ahas pa ho dito na mga nanggaling pa sa kabundukan. So medyo delikado ho at nagbibigay ng takot doon sa ating mga kababayan. So ito ho yung ating serbisyong totoo. Ang kahit pa paano, yung ilang bahagi ng sementeryo matanggal natin sa mga nagtataasang mga damo. Ayan, yung mga tinatanggal ho ng mga tauhan ng Philippine Army para naman ho kapag magsisindi na tayo ng kandila at mag-aalay ng bulaklak, ay makikita ho nating malinis na yung puntod ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Ngayon, makakausap po natin si Reverend Monsignor Luciano Balagtas ng Santa Ana Parish Church dito po sa Hagonoy. Monsi, good morning po. Magandang umaga, Susan. Ito po, no, siyempre papasimulan lang ho natin yung paglilinis dahil medyo may kalakihan pala itong sementeryong ito, no? Ano ho ba yung naging sitwasyon dito nung magkaroon ng pagbagyong Pedring at Kiel? Although sabi nyo nga ho, ito naman talaga din nagkakatubig kapag may high tide. Nung tapos ho yung bagyo, ano ho nangyari? Medyo po lubog ang sementeryo, halos sa pantay leeg ang tubig dito. At ito pong pagkakataong ito ay isang hamon sa mga taga-Hagonoy na bigyan pansin, lalo na po ang preparasyon para sa November 1 preparation sa All Souls Day, All Saints Day. Kasi pag nagkataon, kung sakasakali at hindi malilinis ho ito, hindi natin natatanggal kahit pa paano yung mga nakatambak yung basura, putik, yung tubig. Eh baka ho yung iba hindi na ho pumunta rito sa Todos los Santos. Ngayon po ay sa ginawa ng mga militar, ng ating army, parang isang panawagan to sa mga manakalibing dito, yung mga kamag-anak nila na tumulong sa paglilinis sapagkat kung tayo tinutulungan ng ating mga kapatid na mga militar ng GMA 7, mas lalong dapat natin tulungan ang ating sarili. Okay, maraming salamat po si Monsignor Luciano Balagtas po. Yan. At tutuloy pa rin po natin yung ating serbisyong totoo dito. Kasama po natin ang mga tauhan ng Philippine Army mula po sa Northern Luzon Command. Kaya tutok lamang po kayo. Saka yung mga kababayan na nasa Hagonoy, punta na po kayo dito. Tulong ho tayo dito sa ating Operation Bayanihan dito po sa Hagonoy Catholic Cemetery. Back to studio po tayo. Thank you, Monsignor. Ayan na, paalala na sa atin, syempre, yung mga ginagawa na natin sa paglilinis na malapit na ang undas. At syempre, kasama doon sa mga ginagawa natin dahil nagtatagal tayo doon buong araw, nagbabaon tayo ng pagkain. Ngayon, kung sawa na kayo sa adobo na naman. Meron kami ibang suggestion para sa inyo. Kasama natin si Miss Nancy Reyes Lumen, Pinoy Foodie. Good morning. Good morning, Suzy. Anong suggestion mo para sa Miss Nancy? Sa sawa na sa adobo? Yung tangginge steak. Okay. Cooked in soy sauce, a little Worcestershire sauce, Wow. and some oil. Okay. Para ito hindi na mapapanis. Ang possible na mapanis ay yung onion. Hindi So, yung isda, hindi No. issue yung isda siya. Okay. Kailangan lang fresh talaga. Oh. Very, very fresh. So, gagawin ni nanay ito na morning bago sila umalis. Alright. Tapos ready na. Kasi mabilis ito maluto. Okay. Kaya okay lang. Oo nga. Ang hindi ko alam na ito ang nakakapanis. Usually alam namin yung kamatis, nakakapanis yun. Yun din, nakakapanis Opo, din yun. oo. So pati din pala. Ito, kailangan niluluto ng mabuti. Ah. But when I do this, I cook it separately. Okay, Hanggang bakit? sa talagang para hindi siya maitim, pangit, di ba? And then, yan, kailangan talaga ganyang kalambot. Wala na Alright. yung kanyang natural liquids. Yes, Hindi na yan okay. mapapanis. Okay, that's good. And then, ito, I cook this also separately para hindi siya, I don't marinate it ahead. Yeah, para hindi siya, para hindi siya, minamarinate siya mangitim parang- masyado, nangingitim siya. Alright, alright. Now, to know when a fish is really fresh, lalabas yung milky white.
Oh, juices alam ko yun. niya, di ba? Nakikita ko yun pag nagluto akong isda. Yeah. Okay. Oh, ladies! Oh, ayan na po yan. Yan, fish sa umaga. Nice yan. Tanigasig. Pang ano natin yung chocolate after. So, Extra. 1 minute per side. kunyari, that's enough. mag-diet That's it. Kasi tayo. merong mga, you still have residual heat Oh. in your pan. So, and then 1:1 lang or hindi, alin na mas marami, soy sauce or damihan nyo na yung soy sauce kasi Okay. yung baon, di ba? Tsaka sa kanin. Pwede na pag halimbawa Oo ng nga. Kaya nga naman pala extra malasa tayo magluto dahil may kanin nga naman Okay, tayo. tapos ito na si calamansi. Oho. So, bistek style, ano? Bistek style style. talaga. Tapos mga misis, alisin nyo naman yung buto para mukhang malinis. Naalala ko yun ng bata. Kasama talaga yung buto. Ikaw na yung mag-iimis sa plato. Meron naman pantanggal ng buto. Ayan. So, paano malalaman kung luto na yung fish? You just touch it. If it's too soft na ganyan, Oo. kulang pa yan. Pero, don't overcook the fish. It's hard to tell eh. Well, ito makapal-kapal to. Yun so, eh. ayan. Kapal siya. Maano nyo na. Ayan, malambot pa siya. Oo, okay. Na lang. And then, may init pa kasi to. So, halfway, pwede nyo nang patayin. Oh. And then, let it just cook continuously and Okay. absorb the sauce. At saka tipid pa yun sa gas, di ba? Oo, O kung kayo yeah. gumagamit ng electric stove. Tsaka may magagawa pa si mother somewhere, di ba? Tapos, Sa ano. yung pala, it's still cooking, di ba? It's still cooking. Ah, okay. Tapos ito naman, ito ba ay optional? Pwede Optional, palit-palitan? dagdag mo na lang. This is kinchay, ano? Yeah. Ayun. So, kailan to nilalagay or I ina-add? just put it on top as one okay. soy or kinchay is One the soy, best. ako. One soy fan naman ako. Ayan, so mga kapuso, meron, aside from this, ano pa yung mga pwede mo isuggest na madaling baunin? Yung mga dough dishes, estofado, yung mga Talaga? gustado. Usually, pag ganon, para to be sure, fried. 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 Okay. Para Just di in ba, case. na may sauce na lang. Ayun, hiwalay na lang Oo, din oo. siguro yung sauce, Yeah. ano? Pero traditionally, ang siniserve sa mga undas, ng mga dessert, yung mga malalagkit. Okay. Biko, ganyan. Yeah, biko. Because ang tradition doon is pamilya tayo, let's stick together in Alright. death and then let's never forget the memory of the dead. So, it's always stuck in your mind. Right. Yun Never ang- forget the people we love, di ba, na Yeah. nauna sa atin. Yes. Thank you so much, Miss Nancy, Thank you, Ren. for Thank this you. wonderfully simple recipe na pwede namin ibaon sa pagbisita at pagtambay. Tumatambay din talaga, no? Oo, tambayan Oo, talaga para doon. maalala natin yung ating mga mahal sa buhay na nauna sa atin. Yung mga sarap-sarap naman yan. Yeah. Ayan pa, magbabalik ang unang hirit. Luto-luto na. Pwede rin today. Lutuin nyo na to, ha? Ano, ladies? O ba, mga healthy. Wala nang gusto magsalita. Hi, Mami! Ay, Toyo! Uy, Mami, mukhang wala ka sa mood ngayon. Baka naman kung ano maging lasang nilulutuin mo, ha? Nako, alam mo bang stress ako sa mga anak ko? Nag-request kasi ang mga anak ko ng fried chicken at ang daming preparasyon ng marinade. Ibababad pa ang manok ng maraming oras? Ang dami mo ng mga ingredients. Hassle niya na ang tagal pa ng pagbababad. Ay, sinabi mo pa. Ito na kasi ang timpla na kasanayan ng pamilya ko. Nanunuot ang sarap. Hindi na problema yan. Dahil ang sarap na nakasanayan, kayang-kaya na sa mas mabilis na paraan. Gamit ang bagong So Quick 15-minute marinade mix for fried chicken. Wow, bago to ha. Paano naman to gamitin? Tunawin lang ang So Quick sa isang tasa ng tubig. Ibabad ang 1 kilo na manok ng 15 minutes. At prituhin. Wow, Lynn, ang galing ha. Nanunuot ang sarap. Parang recipe ko din. Homestyle ang lasa. At siguradong magugustuhan to ng aking pamilya at ang dali pa ng preparasyon. Tama, Mami. Sa So Quick, nanunuot ang sarap. Hassle-free, mabilis mag-prepare. Kaya mas marami kang oras